Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 579, Kabanata 579, Immortal Slaying Sect. Isa. Si Bobby Aguilar ay walang oras para mag-isip at agad na nagsimulang mag-extract ng mga panloob na core. Isa, dalawa, tatlo. Hindi mabilang na mga panloob na core ang nakolekta ni Bobby Aguilar sa Special Magic Artifact. Gayunpaman, napakaraming mga panloob na core dito na kahit na gumamit ng isang pamamaraan, ang proseso ng pagkuha ay napakabagal. Makalipas ang halos isang oras, nakuha ni Bobby Aguilar ang hindi bababa sa libo-libong mga panloob na core mula sa ilalim ng isla. Nakakahiya, mabilis na naubusan ng espasyo ang Special Magic Artifact. Ang buong artifact ay napuno na ng mga panloob na core. Sayang naman. Sa pagtingin sa hindi mabilang na mga panloob na core sa harap niya, nakaramdam ng pagkabalisa si Bobby Aguilar. Kung maaari niyang alisin ang lahat ng mga panloob na core na ito, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa problema ng chi. Pinag-isipan ni Bobby Aguilar ang kanyang utak, ngunit hindi makaisip ng anumang solusyon. Sayang. Patuloy na ibinubulong ni Bobby Aguilar ang mga salitang ito. Si Bobby Aguilar ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Dahil hindi nakasya ang magic artifact, nagpasya siyang lunukan ng mga ito, hanggat kaya niya. Kaya, nagpatuloy si Bobby Aguilar sa pag-extract ng mga panloob na core, lumulunok ng isa sa bawat oras na kumuha siya ng isa. Kasabay nito, tahimik na pinalaganap ni Bobby Aguilar ang authentic heart technique para maiwasan ang napakaraming chi na magdulot ng sobrang pressure sa kanyang katawan. Matapos lunukan ng mga 20 o higit pang mga panloob na core, sa wakas ay nagsimulang magpumigla si Bobby Aguilar. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinilit ang sarili na ipagpatuloy ang pagpupuno nito sa kanyang tiyan. Nang mabunot niya ang 8,037 inner core ay isang malaking gate ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang gate na ito ay napakalaki at kahanga-hanga. Ang nangingibabaw na aura mula sa malaking flake ay tila kakaiba sa ilalim ng seabed. Sa plaka, nakasulat ang ilang malalaking salita, Immortal Slaying Sect. Ang gayong dominanteng pangalan ay walang alinlangan na magpapagulat sa mga tao. Ang pangalang ito ay tila masyadong mapagmataas, nakasimangot si Bobby Aguilar. Tinitigan niya ang gate, bumulong-bulong, pwede bang? Ang mismong isla na ito ay talagang isang nakalubog na sekta. Kung totoo nga iyon, ang sektang ito ay maaaring umiral ng hindi mabilang na taon. Sa pagtingin sa kahangahangang gate sa harap niya, ang mga alon ng sinaunang aura ay sumugod patungo sa kanya. Hindi alam ni Bobby Aguilar ang pinagmula ng Immortal Slaying Sect na ito, ngunit sa napakalaking sekta, ito ay tiyak na kakaiba. Ginamit ni Bobby Aguilar ang saintly body skill para protektahan ang kanyang katawan at maingat na naglakad patungo sa gate. Unti-unting bumukas ang gate, at lumitaw ang isang nakakagulat na eksena. Taliwas sa mga naisip na pinalamutian ng mga istruktura, ang eksena sa harap niya ay walang iba kundi kaguluhan. Pagtingin sa paligid, may mga skeletal remains kung saan-saan. Walang palatandaan ng buhay. Ang lugar na ito ay tila isang larangan ng digmaan, na may hindi mabilang na mga buto na lumilikha ng isang nakakatakot na tanawin. Maaaring na ang sekta na ito ay minassacre. Naisip ni Bobby Aguilar ang isang posibilidad. Ang buong loob ng sekta ay puno ng mga tuyong bangkay, malinaw na dumanas ng sakuna. Maingat na naglakad si Bobby Aguilar papasok sa sekta, at biglang naramdaman ang isang matigas na bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang isang bungo sa ilalim ng kanyang paa. Yumuko si Bobby Aguilar at pinulot ang bungo. Ang buto ay tila inilagay dito ng hindi bababa sa ilang libong taon, ngunit ang nakakagulat, walang mga senyales ng weathering. Dahan-daang naglapat ng puwersa si Bobby Aguilar sa kanyang mga kamay, sinusubukang durugan ang bungo. Sa kanyang pagkamangha, gayunpaman, hindi niya kayang durugan ang bungo kahit gaano pa siya kalakas. Ang tigas ng buto. Hindi maiwasan ni Bobby Aguilar ang mabigla. Sa kasalukuyang lakas ni Bobby Aguilar, madudurog niya kaagad ang ulo ng isang marquee. Gayunpaman, hindi niya kayang durugan ang bungo na ito.
Dapat mong malaman na ang bungo na ito ay nakaupo dito ng hindi bababa sa ilang libong taon. Normal bones would shatter when touched. Hindi ko talaga alam kung anong level na ang may-ari ng bungo na ito noong nabubuhay pa sila. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Nagpatuloy si Bobby Aguilar sa paglalakad, na nakapulot ng mas maraming buto sa daan. Ang ikinagulat niya ay ang bawat buto ay hindi kapani-paniwalang matigas, imposibleng durugan. Ang immortal slaying sect na ito ay talagang nakakatakot. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang mapabuntong hininga sa pagkamangha. Ang pagkuha ng random na buto na napakatigas ay sapat na upang patunayan na ang mga miyembro ng immortal slaying sect ay hindi maisip. Anong klaseng karanasan ang pinagdaanan ng isang makapangyarihang sekta para mapuksa ng massacre? Sino ang umatake sa kanila? Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang panlalamig sa kanyang gulugod. Kung ikukumpara sa kanila, ang lakas ni Bobby Aguilar ay parang hindi gaanong mahalaga. Ang kasalukuyang tinatawag na Invincible Marquis ay malamang nawala na libu-libong taon na ang nakalilipas. Bulong ni Bobby Aguilar. Ibinagsak niya ang buto at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi nagtagal, dumating si Bobby Aguilar sa gitna ng Great Hall. Katulad nito, ang Great Hall ay napuno ng mga patay na buto, mga sirang mahiwagang artifact, at mga pinutol na espada sa lupa. Ang mga buto sa bulwagan na ito ay tila mas matigas, kahit na ang absolute beginning sacred fist ni Bobby Aguilar ay hindi makabali sa kanila. Mukhang mas malakas ang mga tao sa bulwagan na ito. Lihim na nag-isip si Bobby Aguilar. Anong klaseng antas sila noong nabubuhay pa sila? Martial Saint. O lampas sa Martial Saint. Ang mga Martial Saints ay naging isang alamat sa kasalukuyang panahon, ngunit sa engranding pamamaraan ng paglilinang, hindi sila dapat banggitin. Ang Martial Saints ay nasa Nascent Soul Realm lamang sa Cultivation World, at sa itaas ng Nascent Soul Realm, mayroong Divine Annihilator, Returning to the Void, Synthesis, at Tribulation. Ayon sa hula ni Bobby Aguilar, ang mga patay na butong ito ay dapat na nakarating sa kaharian ng Divine Annihilator sa kanilang buhay. Ang Divine Annihilator Realm. Iyon ay isang tunay na makapangyarihang kapangyarihan. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang bahagyang buntong hininga. Ang mga Divine Annihilators, na tinatawag ding makapangyarihang Realm Cultivator, ay mga nangungunang nilalang kahit na sa mundo ng cultivation. Sinabi na sa pagtungtong sa Mighty Realm, ang isang tao ay magkakaroon ng habang buhay na libu-libong taon. Sa isang suntok, maaari nilang sirain ang isang maliit na bansa, hindi gaanong mas malakas kaysa sa kasalukuyang nangungunang mga armas. Ang isang sekta na nagtataglay ng napakaraming makapangyarihang mga magsasaka ng lupain ay talagang nolipol ng massacre. Hindi maisip kung gaano karaming mga mahuhusay na tao ang umiral libu-libong taon na ang nakalilipas. Sa pagpapatuloy, sa dulo ng Great Hall, mayroong isang upuan. At sa upuan ay nakaupo ang isang kalansay na nakatalikod patungo sa pasukan. Nagtiptoe si Bobby Aguilar patungo sa balangkas. Nakita niyang magulo ang buhok ng kalansay, hindi pa ganap na naagnas ang laman nito, at kitang-kita pa rin ang mga ekspresyon ng mukha nito. Ang ekspresyon nito ay lumilitaw na labis na nakakatakot, na parang natatakot sa isang bagay. Ang taong ito ay dapat ang Sect Lord ng Immortal Slaying Sect. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Anong uri ng antas ang naabot ng Sect Lord? Inabot ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay sa balangkas. Sa isang iglap, tinamaan ng kidlat ang utak ni Bobby Aguilar. Sunod-sunod na imahe ang agad na lumitaw sa kanyang isipan. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Bobby Aguilar, at sinubukan niyang umatras, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang buong divine sense ay tila sumanib sa patay na balangkas, at isang serye ng mga imahe ang naglaro sa kanyang isip. Sa mga larawan, daan-daang mga magsasaka ang nakikipaglaban. Ang kanilang mga diskarte ay tunay na nakakasira ng lupa, na may casual na welga lamang na kayang basagin ang void. Anong klaseng level ito? Nang makita ni Bobby Aguilar ang kanilang mga diskarte, hindi naiwasang mabigla. Kasunod ng mga imahe, nakita ni Bobby ang isang figure na nakatayo sa pasukan ng gate ng Immortal Slaying Sect.
Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, 12 ng mga tao ang nabawasan sa mga pira-piraso. Puwede bang? Ang taong ito ang mamamatay tao na nag-alis sa Immortal Slaying Sect. Gulat na bulalas ni Bobby Aguilar. Kung ganoon, ang makapangyarihang Immortal Slaying Sect ay talagang nabura ng isang tao. Sinundan ng tingin ni Bobby Aguilar ang figurang iyon sa pasukan. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Bobby na tila pamilyar ang figure. Kabanata 600, Kabanata 600, kung walang kontrabida, likhain sila. Ang malabong figure ay nagwagayway ng kamay, at hindi mabilang na mga tao ang direktang itinapon palayo. Ang mga orihinal na gustong lumaban ay nagsimulang madama ang balak na umatras at nagsimulang maghiwa-hiwalay at tumakas. Matiim na tinitigan ni Bobby Aguilar ang figure, lalong nagiging kakaiba ang kanyang mukha. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang maskara, at ang maskara na ito ay kapareho ng isa na hinawakan ni Claire Richardson sa kanyang kamay. Puwede bang? Ang taong ito ang may-ari ng maskara. Bulalas ni Bobby Aguilar. Higit sa lahat, tila may koneksyon sa pagitan ng maskara at Claire. Mabilis na pumasok ang babaeng nakamaskara sa Great Hall. Maraming mga magsasaka sa loob ng bulwagan ang walang kapantay para sa kanya at ganap na walang magawa. Sa napakaikling panahon, dumaloy ang isang ilog ng dugo mula sa Immortal Slaying Sect. Ang Sect Lord na nakaupo sa upuan ay may maputlang mukha. Ibinuka niya ang kanyang bibig, tila may gustong sabihin, ngunit walang narinig si Bobby Aguilar. Sa galaw ng bibig niya, parang humihingi siya ng awa. Ngunit ang babaeng nakamaskara ay hindi siya binigyan ng pagkakataon, itinaas lang niya ang kanyang kamay at direktang dinurog ang divine sense ng Sect Lord. Nakatayo doon si Bobby Aguilar, puno pa rin ng gulat ang mukha niya. Ano ang pinagmulan ng babaeng nakamaskara na ito? Kahit ang makapangyarihang realm cultivator ng buong sekta ay hindi nagawang lumaban. Ang babaeng nakamaskara ay nakatayo sa Great Hall ng mahabang panahon. Pagkatapos lamang ng hindi malamang tagal ng panahon ay dahan-dahan siyang umalis. Ang divine sense ni Bobby Aguilar ay humiwalay din sa sandaling ito. Pagtingin sa eksenang nasa harapan niya, hindi niya maiwasang mapawisan ng malamig. Napakaraming makapangyarihang magsasaka ng lupain. Hindi makalaban. Ang mukha ni Bobby Aguilar ay natakot. Dahil dito, nagsimulang mag-alinlangan si Bobby Aguilar, sa mga tagal ng buhay ng libu-libong taon, mayroon ba sa kanila na nakaligtas hanggang sa panahong ito? At saka, ano ang relasyon ng babaeng nakamaskara at ni Claire, at bakit si Claire lang ang nakakapagsuot ng maskara? Pwede bang? Si Claire ang reincarnation ng babaeng nakamaskara. Kung iyon ang kaso, ang hinaharap ni Claire, ay walang hangganan. Inabot ni Bobby Aguilar, gustong hawakan ang bangkay na nakaupo sa upuan. Ngunit sa sandaling ito, ang bangkay ay bumagsak ng malakas, naging abo at nawala ng walang bakas. Kakaiba. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Kanina lang hindi masisira, paano ito biglang naging abo at mawawala? Pwede bang? May taong sadyang gustong makita ko ang eksenang ito. Sa sandaling ito, ang buong Great Hall ay biglang nanlamig. Isang lamig na bumangon mula sa sunod-sunod na tumpok ng mga buto. Ito ay madilim na enerhiya. Napakaraming tao ang namatay, at ang madilim na enerhiya ay sumasabog lamang sa sandaling ito. Lalong naguluhan si Bobby Aguilar. Kailangan kong humanap ng oras para dalhin si Claire dito para sa isang pagsubok. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Pagkatapos, nagsimulang galugarin ni Bobby Aguilar ang Immortal Slaying Sect. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay pawang mga makapangyarihang magsasaka ng lupain, maging ang mga nalampasan ang makapangyarihang kaharian. Anumang kayamanan sa kanilang mga katawan ay magiging isang bihirang banal na artifact. Sa isla sa ibabaw ng dagat, nagliliwanag ang kalangitan. Nakatayo si Jordan Richards sa ibabaw ng dagat, nakasimangot ng malalim. Hindi nagtagal, lumitaw si Dudley Lynch sa ibabaw ng dagat. Lumapit siya kay Jordan Richards, umiling-iling, Captain Richards, hindi pa rin namin siya nahanap. Natatakot ako na nasa ilalim na siya ng dagat. Nanatiling tahimik si Jordan Richards, pagkatapos ay bumulong, sana nga.
Sa kabila ng kanyang mga salita, medyo nabagabag pa rin sa puso si Jordan Richards. Kung tungkol sa kung ano ang maaaring itago sa ilalim ng islang ito, walang ideya si Jordan Richards. Hindi na tayo pwedeng magtagal pa. Kapag nawala na ang epekto ng bracelet na ito, hindi ko na makokontrol ang mga lower level na martial artist na ito. Seryosong wika ni Jordan Richards. Kung ang Pulse Heiress ay nawala ang epekto nito, ang mga martial artist na ito mula sa mas mababang mga layer ay magiging mahirap kontrolin. Bagamat hindi sila nang ahas na lumaban pansamantala, kung talagang may nakatagong kayamanan sa ibaba ng islang ito, hindi sila patuloy na mananatiling mahina. Hanggat ang mga interes ay sapat na malaki, sinumang duwag ay maaaring maging isang bayani. Kaya, tinipo ni Jordan Richards ang lahat, at malamig na sinabi, mula ngayon, dadalhin kita sa tunay na kayamanan. Nang marinig ito, ang mga tao ay tumingin kay Jordan Richards na may nagtatakang ekspresyon. Parang may nakatago sa ilalim ng dagat. Walang pakialam na sabi ni Dominic Taylor. Oh, Dominic, may alam ka bang insider information? Napatingin ang ilang tao kay Dominic Taylor. Sinulyapan sila ni Dominic Taylor, at sinabing, minsan akong bumisita sa library ng Capital City Martial Arts Association, kung saan iniimbak nila ang mga lokasyon at simpleng pagpapakilala ng lahat ng mystic realm sa mundo. Nang marinig ito, hindi maiwasan ng lahat na magulat. Dominic, ano ang relasyon mo sa Capital City Martial Arts Association? Nakikita mo rin ba iyon? Nagtatakang tanong ni Ricardo Bowman. Sinulyapan siya ni Dominic Taylor, at walang pakialam na sumagot, well, inimbitahan ako ng Capital City Martial Arts Association na maging kandidato para sa kanilang chairman. Nang marinig ito, nabigla ang lahat sa gulat. Hindi nila inaasahan na si Dominic Taylor ay makakatanggap ng ganoong atensyon. Miss Green, mukhang patay na si Bobby Aguilar. Biglang iniba ni Blaze Rhodes ang topic. Napatingin si Daphne Green kay Blaze Rhodes at ngumiti, Mr. Rhodes, mukhang tutol ka kay Bobby Aguilar. Ngumuso si Blaze Rhodes, tungkol kay Bobby Aguilar, hindi siya karapat-dapat sa pag-target ko. Nang marinig ito, mahinang nagsalita si Daphne Green, sa palagay ko ay hindi patay na si Bobby Aguilar. Haha, isang araw at gabi na. Kung hindi pa siya namatay, nagpapagaling ba siya sa ilalim ng dagat? Ngumisi si Blaze Rhodes. Maaari tayong tumaya dito, ngumiti si Daphne Green. Fine, ano ang postahan natin? Ngumuso si Blaze Rhodes. Nag-isip sandali si Daphne Green at sinabing, kung buhay pa siya, ibibigay mo sa akin ang Rhodes family treasure, paano na? Agad na nagbago ang mukha ni Blaze Rhodes, at malamig na sinabi niya, Miss Green, hindi ba medyo masyado itong pusta? Hindi ako ang magdedesisyon tungkol sa Rhodes family treasure. Bahagyang ngumiti si Daphne Green, mukhang hindi ganoon ka-confident si Mr. Rhodes. Dahil sa mga sinabi ni Daphne Green, agad na sumagot si Blaze Rhodes, pusta ako. Paano kung matalo ka? Kung matatalo ako, ibibigay ko sa iyo ang sinaunang gukon ng Green family. Nakangiting sagot ni Daphne Green. Ang sinaunang gukon. Ang minanang kayamanan ng pamilyang Green. Nagliwanag ang mga mata ni Blaze Rhodes. Miss Green, sana ay tuparin mo ang iyong salita, sabi ni Blaze Rhodes. Bahagyang yumuko si Daphne Green, same goes for you. Pagkatapos, lahat ay tumigil sa pag-uusap at tumingin kay Jordan Richards ng mataman. Malamig na nagsalita si Jordan Richards, ang kailaliman ng dagat ay puno ng mga panganib. Isang sandali ng kapabayaan ay maaaring humantong sa isang hindi maibabalik na sakuna. Mula ngayon, lahat kayo ay dapat manatili sa likuran ko at huwag nang umalis sa tabi ko. Kung hindi, ikaw ang magdadala ng kahihinatnan. Bahagyang tumanggo ang lahat. Tumingin si Jordan Richards kay Dudley Lynch, at malamig na sinabi, kapag nasa ilalim na tayo ng dagat, gusto kong patayin mo ang lahat ng mababang antas na martial artist, na walang kulang kahit isa. Gagamitin ko ang bracelet para tulungan ka. Kumunot ang noo ni Dudley Lynch, Mr. Richards, hindi ba ito hindi nararapat? Kung papatayin ko silang lahat, hindi ba magiging masama ang reputasyon ko? Pinaikit ni Jordan Richards ang kanyang mga mata,
ano pa sa tingin mo ang gusto ko sa iyo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang dahilan kung bakit pinahintulutan kitang sumali sa Capital City Martial Arts Association ay upang maging aming itim na guwantes, upang gawin ang mga bagay na hindi namin magagawa sa aming sarili. Sa puntong ito, huminto si Jordan Richards, pagkatapos ay nagpatuloy na may malamig na panunuya, kapag umalis tayo rito, kailangan mong pumatay ng mas maraming tao. Kung walang mga kontrabida, kailangan nating lumikha ng mga ito. Sa ganitong paraan, maipapakita natin ang halaga ng ating Capital City Martial Arts Association. Intindihin. Kabanata 601, Kabanata 601, Alingawngaw ng Immortal Slaying Sect sa Lungguhit 1. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Dudley Lynch. Tila hindi siya sumasali sa Capital City Martial Arts Association, bagkus ay naging scapegoat para sa kanila. Wala kang mga kwalipikasyon para mag-back out ngayon, malamig na sabi ni Jordan Richards. Binago ang kanyang tono, tumawa si Jordan Richards at sinabing, "Siyempre, titiyakin ng Capital City Martial Arts Association ang pinakamahusay na mapagkukunan para sa iyo." Sandaling nawala ang mga mata ni Dudley Lynch, isang itim na liwanag ang kumislap mula sa kanyang mga eyeballs, at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon pagkatapos. Nakangiti, malisyosong sinabi niya, "Fine. Papayag ako kung ganoon." Kumunot ang noo ni Jordan Richards, pakiramdam niya ay may hindi tama, ngunit hindi niya ito masyadong inisip at tumanggo na lamang siya. Sa pamumuno ni Jordan Richards, lamusong ang grupo sa ilog. Isang dosina o higit pang mga tao ang dumaan sa ibabaw ng dagat at mabilis na nakarating sa ibaba ng isla. Sa pagtingin sa inner core na nakakabit sa ilalim ng isla, lahat ay nagulat saglit. Ito ang panloob na core. Ang mga pupils ni Dominic Taylor ay nagsikip, ang kanyang mga mata ay sumasabog sa pananabik. Maging si Jordan Richards ay namangha. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng napakaraming inner core sa ilalim ng isla. Hindi nakapagtataka na sila ay mula sa Capital City Martial Arts Association. Kahit na ipagpatuloy natin ang mga mapagkukunang ito sa buong buhay natin, maaaring hindi natin ito makamit, sabi ng isang tao sa mahinang boses. Ang ilang mga tao ay labis na nasasabik na sila ay naniningil ng hindi iniisip. Tumalikod si Jordan Richards at tumingin sa mga inner core sa harap niya. Mabilis, natuklasan niya ang pasukan sa Immortal Slaying Sect. Immortal Slaying Sect. Nandito talaga, malamig na sabi ni Jordan Richards. Ikanaway niya ang kanyang kamay at malamig na sinabi, "Makinig sa aking utos, lahat. Sumama sa akin sa Immortal Slaying Sect." Nang marinig ang mga salita ni Jordan Richards, nakita ng karamihan ang pasukan sa Immortal Slaying Sect. Immortal Slaying Sect. Anong klaseng sekta ito? Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito? Sabi ng mga tao habang nakatingin sa kahangahangang plaka. Malamang na umiral ang sekta na ito sa loob ng maraming taon. Tiningnan ni Jordan Richards ang lahat, malamig na sinabi, ang Immortal Slaying Sect ay isang sekta mula 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang mga panganib nito ay hindi maisip. Kung ayaw mong mamatay, sumunod ka sa akin. Pagkasabi noon, nanguna si Jordan Richards at pumasok sa gate. Maging si Jordan Richards ay naging maingat. Tungkol sa Immortal Slaying Sect, nabasa niya ang nauugnay na impormasyon sa Capital City Martial Arts Association, kaya mas alam niya ang tungkol dito kaysa sa iba. Sumunod ang lahat sa likuran ni Jordan Richards, maingat na papalapit sa pasukan. Pinaandar ni Jordan Richards ang kanyang inner strength at marahang itinulak ang gate. May halong kilabot ang mukha niya, tila natatakot na may istorbo. May napansin si Bobby Aguilar na kakaiba sa loob ng Immortal Slaying Sect. May darating, bahagyang kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Ang tanging maaaring bumisita sa ganoong lugar ay marahil si Jordan Richards at ang kanyang partido. Ibinaba ni Bobby Aguilar ang mga bracelet sa kanyang kamay. Ang mga pulse ears ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagluwag. Kung mahanap nila ako, natatakot ako na walang pagkakataon na mabuhay, bulong ni Bobby Aguilar, ang kanyang mukha ay pamatla. Sa sandaling ito, naningkit ang mga mata ni Bobby Aguilar,
na parang may iniisip. Mabilis na naglakad si Bobby Aguilar sa chair of the sect leader sa harap ng Great Hall at umupo, pabalik na nakaharap sa entrance. Sana hindi nila ako natuklasan, naisip ni Bobby Aguilar sa sarili. Medyo natagalan si Jordan Richards bago tuluyang itulak ang gate. Siya ay basang-basa sa pawis, at kahit bilang isang mid-term military marquis, si Jordan Richards ay maingat pa rin tungkol sa Immortal Slaying Sect. What a close call, sabi ni Jordan Richards habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Si Dominic Taylor, na nasa malapit, ay hindi naiwasang magtanong, Captain Richards, ano ang background nitong Immortal Slaying Sect? Bakit ang tense mo? Sinulyapan ni Jordan Richards si Dominic Taylor at malamig na sinabi, ayon sa impormasyon, ang Immortal Slaying Sect na ito ay dating pinakamataas na sekta sa mundo, na may 10,000 mga disipulo. Ang nangungunang sekta sa mundo. Nang marinig ito, medyo nagulat ang mga tao. Tumango si Jordan Richards at sinabing, ito ang nangungunang sekta 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang kapaligiran ng pagtatanim noon ay ibang-iba sa kasalukuyan. Sinasabi nila na ang bawat disipulo ng Immortal Slaying Sect ay isang makapangyarihang cultivator ng realm, at ang kanilang sect lord ay mas hindi maarok. Nang marinig ang mga salita ni Jordan Richards, lahat ay nagulat at inilarawan. Ang isang ordinaryong miyembro ng sekta ay isang makapangyarihang magsasaka ng lupain. Anong klaseng sekta ang maglalakas loob na tawagin ang sarili nitong Immortal Slaying Sect? Sa kaso ng isang dating maunlad na sekta na tulad nito, walang sinuman ang makakagarantiya kung may naiwan pang pananggalang, o kahit isang bagay na nagbabala, maingat na sabi ni Jordan Richards. Sa katunayan, ang mga dakilang sekta ay karaniwang nag-iiwan ng mga hakbang sa kaligtasan, at maging ang buhay. Pinakamabuting maging maingat tayo, mataimtim na sabi ni Daphne Green. Kapitan Richards, paano nasawi ang isang maunlad na sekta? May nagtatanong na may pagkalito. Malamig na tugon ni Jordan Richards, sinasabi na ang Immortal Slaying Sect ay minasacre ng isang makapangyarihang buhong cultivator noong panahong iyon. Pinamasaker ng isang buhong na magsasaka. Ang mga tao ay hindi maiwasang magpalitan ng tingin. Isang maunlad na sekta ang minasacre ng isang buhong na magsasaka. Jordan Richards snorted disdainfully, saying, syempre, mababa ang kredibilidad ng impormasyong ito. Ang isang nangungunang sekta na tulad nito ay hindi maaaring patayin ng isang buhong cultivator. Si Bobby Aguilar, nakaupo sa upuan, ay hindi maiwasang mapangiti sa kanyang puso. Masyadong confident itong si Jordan Richards. Palagi niyang iniisip na ang mga tulad nila sa tuktok ng hierarchy ay hindi matatalo ng mga ordinaryong tao. Sa kasamaang palad, ang mga lumalabag sa hierarchy ay madalas na ang mga wala. Lahat, mag-ingat. Madalas na puno ng panganib ang mga lugar na ganito, muling paalala ni Jordan Richards. Natural, ang karamihan ay hindi nang ahas na maging walang ingat. Sinundan nila nang malapitan si Jordan Richards at tinungo ang Great Hall. Sa Great Hall, mayroon pa ring mga kalansay, at ang madilim na enerhiya sa loob ay mas malamig at nakakapanghina ng buto. Pinagpawisan si Jordan Richards, gamit ang Divine Sense para bantayan ang mga potensyal na panganib. Huff! Sa sandaling ito, isang bagzo ng malamig na hangin ang umihip, na naging dahilan upang ang lahat ay manginig ng hindi sinasadya. Si Jordan Richards, na laging nakabantay, ay nanginginig ng husto. Walang kamalay-malay na umatras ng 2 hakbang at napabulalas, Senyor, wala kaming intensyon na saktan ka. Magpakita ng awa. Itinaas ni Jordan Richards ang kanyang mga kamay, puno ng tensyon ang mukha. Gayunpaman, mayroon lamang isang bagzo ng hangin sa Great Hall, walang, Senyor, na naruroon. Medyo naging awkward ang atmosphere, at may mga tumawa pa ng mahina. Huwag kang tumawa. Tahol sa kanila ni Jordan Richards. Sinasabi ko sa iyo, kapag lumitaw ang isang buhay na nilalang dito, mapapahamak tayo. Malamig niyang dagdag. Hey, kaya ito ang malaking shot ng Capital City Martial Arts Association tulad ng isang nakakatakot pusa, scoffed Frederick Cohen.
Hindi na nagustuhan si Jordan Richards, hindi nagpigil si Frederick Cohen sa kanyang pangungutya, sinasamantala ang sitwasyon. Si Dominic Taylor, na nakatayo sa malapit, ay kinusot ang kanyang mga mata at mahinang nagsabi, "Kayong mga hamak na karaniwang tao na ipinanganak sa ilalim ng lipunan, syempre, ay hindi malalaman kung ano ang ibig sabihin ng isang umuunlad na sekta. Ito ay kamangmangan lamang at walang takot. FK off, nagbubuga ng kalokohan. Sa sobrang liit ng puso, mas mabuting umuwi at magpasusuhuwag na huwag kang lalabas sa yakap ng nanay mo," walang awa na pagmumura ni Frederick Cohen.